Alas 6 na, wala pa rin kaming AC. Ano bang nangyayari? Ito yung temperature sa loob ng bahay kagabi. Ito yung main breaker ng bahay at dito hindi nakalagay kung nasan yung HVAC condenser unit sa bahay. Noong tiningnan natin itong HVAC condenser, may tunog siya. Ito yung pinakaunang beses na nagkaganito ito. Ginugil ko kung anong dahilan kung bakit hindi na gumagana yung fan nito. At ang sabi, baka hindi na daw gumagana ang capacitor. Ang capacitor dito, ito yung nakikita nyo na bilog dito. Siya yung nag-hold ng charge. Mataas ang voltage nito. Okay, so nakikita natin may power siya. Kaso mo, malamang ito yung sira nito. Kasi usually, ito daw yung mga sira niya. So, pinicturan muna natin to para maghanap tayo ng kapalit. Pupunta muna ako sa Lowe's para bumili ng kapalit nito bago natin i-turn off yung mga kailangan i-turn off. Pumunta ako sa Lowe's, sarado pa sila pero naitanong ko yung employee kung nagbebenta ba sila ng capacitor. Hindi daw. Dumiretso ko sa Salisbury, ito ay Home Depot. Hindi ito pareho ng brand pero pwede na. Kukunin ko to. Pagbalik natin, nilinisan ko muna to para matanggal yung mga dahon-dahon sa loob. Sunday ngayon at usually walang nagpapaservice kapag ganitong Sunday. Kung meron man, mas mataas ang singil nila. Ito yung capacitor, kapag may sira ito, hindi gagana yung AC. Hindi natin to pwedeng hawakan kasi live ito. Kailangan ma-turn off muna natin yung pinaka-breaker sa loob ng bahay at saka yung breaker ng mismong HVAC system. At usually, kahit naka-turn off na ang mga power, nag-hold pa rin ito ng charge. So, kailangan mag-ingat talaga. Dito sa bagong capacitor, nakalagay dito kung nasan yung fan, Herm, at may letter C na nakalagay. Hanggat nakakonect yung mga wire nito sa capacitor, itatry natin na hindi ko siya mahawakan. Ang sabi kasi kahit na naka-off yung pinaka main switch, pwede ka pa rin ma-shock dito kasi nga nag-hold siya ng charge. At ito yung pinaka nag-hold ng capacitor, tatanggalin lang natin to para mailagay natin yung bago. Ito na yung brand new, sana naman walang maging problema. Ang brown na wire ay para sa pan. Yung violet ay para sa letter C at may kasama din tong yung red na wire. Yung orange naman ay para sa Herm. Ginaya ko lang kung paano nakalagay yung original. Okay guys, naikabit na natin. Papasok na tayo sa loob para i-turn on. Medyo kinakabahan ako. First time kong ginawa to eh. Okay, bantayan nyo ha kasi ito turn on ko na. Okay, hindi pa naka-on yung thermostat. I-on ko na siya. Titingnan natin kung gagana na yung pan. Kinakabahan ako. Baka mamaya biglang may pumutok eh. Okay guys, waiting tayo para mag-connect yung wifi sa thermostat. So naka-offline pa yung thermostat. Kailangan natin hintayin siguro mga 3 to 5 minutes. Naka-online na yung thermostat pero hindi pa rin nag-on itong pan. Gumana lang yung pan nito noong ibinaba ko yung temperature sa thermostat. Waiting tayo kung lalamig sa loob ng bahay. Mga 10 o'clock ko napalitan yung capacitor at ngayon ay 2:24 na ng hapon. Bumaba na yung temperature from 81 degrees to 77 degrees. Ito na yung temperature sa loob ng bahay ngayong 7:06 na ng gabi. From 81 degrees, 74 degrees na. Feeling ko matagal pa rin bago siya bumaba. Pero for sure, mas magiging mainit dito sa loob ng bahay kung hindi ko napalitan yun. Disclaimer lang po, hindi po ako professional pagdating sa mga ganitong bagay. Kaya mas mabuti po na magtanong tayo or magpa-set up na lang tayo ng professional na gagawa. Ay, thank God talaga, okay na. Magandang umaga, Pilipinas!